yung pag-arrest ay nasa lower rank ng success. Ang mas mataas na level of success is na-convince mo yung rebel to surrender without arrest. Surrender peacefully without arrest. So, kung ang patihan ni witness, dapat ma-aresto mo bago maging successful, medyo mali po yun. Kasi po, mas maganda nga na nakausap mo peacefully. Kusang loob, sumuko yung rebelde without arresting the rebel. So, kumbaga, pwede yung funding for preventive rather than curative. I-prevent mo yung dapat iwasan imbes na i-cure mo yung problema na ikukulong mo yung rebelde. Yun yung measure of success. No? So definitely ito yung matalinong bata na attorney na Attorney Ferrer. No? Ayun. Ang nakikita ko doon parang itong matatanda katulad ko at si due respect kay Attorney Lorna Capunan, idol ko yun ha. Pero nagtataka ako, siyempre pagka naiisahan ka ng bata, huwag kang pikon. Huwag mong papalawin sa puwet, no, yung bata na mas matalino sa'yo. No? So, yun yung napansin ko sa hearing kahapon, parang na-personal na yung idol ko na si Attorney Capunan. Na-personal na siya dahil dinadaig siya ng bata. So, yun lang po ang comment ko. No? Sana yung susunod na hearing, huwag pikon. Ano pong masasabi ninyo doon sa day 15 nga ng impeachment trial ni VP Sara Duterte kung saan nga ipinisita itong testigong state auditor ng COA na si Celine May de Campo? Opo. Yung sasabihin ko po ay hindi niyo maririnig sa iba, no? Dahil ito po yung with due respect sa kay witness Celine del Campo ng Commission on Audit, no? Sinabi niya yung standard of ma-aresto kung sino man ang NPA na yun. Sabi niya po, dati nagtrabaho ako sa Office of the Presidential Advisor on Peace Process. Yung pag-arrest ay nasa lower rank ng success. Ang mas mataas na level of success is na-convince mo yung rebel to surrender without arrest. Surrender peacefully without arrest. So, kung ang patihan ni witness, dapat ma-aresto mo bago maging successful, medyo mali po yun. Kasi po, mas maganda nga na nakausap mo peacefully. Kusang loob, sumuko yung rebelde without arresting the rebel. So, kumbaga, pwede yung funding for preventive rather than curative. I-prevent mo yung dapat iwasan imbes na i-cure mo yung problema na ikukulong mo yung rebelde. Yun yung measure of success. No? So, definitely ito yung matalinong bata na attorney na Attorney Ferrer. No? Ayun. Ang nakikita ko doon parang itong matatanda katulad ko at si due respect kay Attorney Lorna Capunan, idol ko yun ha. Pero nagtataka ako, siyempre pagka naiisahan ka ng bata, huwag kang pikon. Huwag mong papalawin sa puwet, no, yung bata na mas matalino sa'yo. No? So, yun yung napansin ko sa hearing kahapon, parang na-personal na yung idol ko na si Attorney Capunan. Na-personal na siya dahil dinadaig siya ng bata. So, yun lang po ang comment ko. No? Sana yung susunod na hearing, huwag pikon. Kasi tama lang naman yung objection ni Attorney Christian Ferrer. Opo. Pero anong dating po sa inyo na yung palang the way sila mag-evaluate itong mga auditor na ito doon sa mga dokumento ay nakabatay po sa kanilang professional, yan gamitin natin yung termino, professional interpretation po nila o opinion pagdating dito nga sa mga dokumento ng pangalawang Pangulo patungkol nga sa paggamit doon sa confidential funds. At sinasabi pala na wala palang specific, tama ba Attorney, na nakalagay doon sa joint circular kung papaano dapat i-evaluate ang mga dokumentong ito? Kasi na-confirm kahapon na batay lamang sa kanilang mga personal na interpretation. Yan ho ba, kung sa batas ho ba natin, ay yan ho ba reasonable? Makatwiran ho ba mga ganyang pagbubusisi sa mga dokumento o sa mga resibo na tinatalakay dyan ngayon sa impeachment trial? Hindi siya makatuwiran. Kaya nga sineperate yung ICFAO, yung separate unit sa loob ng Office of the Chairperson. Kaya nga sineperate yun. Dapat hindi pwedeng papel-papel lang dahil
ano yan confidential auditing yan na dapat parang magtrabaho naman na go beyond the documents, na go for other more credible, reliable evidence. Kaya nga pinapasok yung 1992 circular ng defense na sinasabi ni Attorney Kapunan na superseded na daw yon. Napaka-importante ng 1992 circular na yon dahil nung year na yon, kung naalala nyo, transition from Cory to Ramos, yung flagship program ng both President Cory and President Ramos, yung flagship program nila is peace. Kaya nilabas yung circular na yon. Dahil at that time, wala pang confidential fund, Intel fund pa noon, intelligence fund, na gradually nag-shift from Intel to confidential fund para from military naging civilian in nature. Dahil po nung araw, nung inaakit ng gobyerno, sumuko ang rebels. At yung sukat ng success, hindi yung ma-arrest mo basta-basta yung rebel. Ideally, maganda yung kung ma-arrest mo. Pero yung mas importante doon, ma-convince mo, makausap mo, kusang loob siyang sumuko. And that's that earns higher points of success. So, itong si witness, si Del Campo, sinasabi niya professional na uupo ka lang sa silya sa loob ng aircon na kwarto na hindi ka na mag-analyze, hindi ka titingin sa mas matibay na concrete evidence sa labas. With respect, baka overwork sila, baka kulang sila sa oras, o baka lazy, o I don't like to use those words, no? Pero kung professional ka at hawak mo yung ganyang kasensitive na auditing unit, medyo tibay-kabayan mo naman ebidensya mo. Huwag yung puro papel-papel lang na nasa loob ng aircon room na walang connect sa reality sa labas. Opo. Kasi ang hirap po kasi, ang problema po o magiging issue kapag nakabatay po sa personal na interpretation, papaano po yon mababalanse na hindi ka magiging bias? Yun po yung tanong, attorney. Yun po, definitely very biased kasi pag professional opinion yun, hindi professional conclusion dahil ang nangyayari diyan, base lang sa papel na opinion lang ng isang tao na walang peer review, walang comparison with other views, masyadong hilaw na professional opinion yun. Very, very vulnerable to bias. At ang isa pa, hindi pala siya kasama doon sa pumirma. Baga, in-endorse lang sa kanya yung mga dokumento mula sa dati pang humawak noon at wala siyang personal na kaalaman talaga patungkol sa kompletong nilalaman o baga doon mismo sa mga dokumentong inimbestigahan o binusisi ng mga nakaraan niyang mga kasamahan. Yun po yung sinabi niyo po, yun yung tinutumbok ni Attorney Christine dahil yun yung yung wala talagang hindi personal knowledge. Ang professional opinion ni Del Campo ay hindi personal knowledge, na napaka-importante po yun. Opo. So definitely very yung evidentiary value ng testimony ni Del Campo kahapon is masyadong incredible. Opo. Pero kung bibigyan niyo po ng kahulugan ang opinion, kasi nag-object din si Attorney Kapunan that time yung ginamit po yung salitang opinion Gamitin daw yung professional, hindi ko nakalimutan ko lang yung isang word, professional interpretation. Ayan ho ba ay same meaning pa rin para po sa inyo bilang isang abogado? Ay, iba po yun. Kung personal interpretation mo lang, isabit mo lang sa papel yan. Hindi na kailangan dumaan ng hearing yun. Sabihin mo, this is my opinion, hindi mo na kaya i-hearing yun. Dahil yung i-hearing, yung galing sa witness mismo na nakita niya with his own eyes, narinig niya with his own ears. Walang kung gano'n, yung opinion ni Del Campo, definitely, opinion lang yun. Opo. Baga hindi po, walang bearing, hindi po katanggap-tanggap kung sa korte mismo, talagang regular courts ito haharap, attorney. Ay, nako, sa regular courts, pag ginawa yun, kung ginawa ko yun, mababoldyak ako ng judge. Masyadong lenient lang itong si presiding judge Jesus Codero. Pinapalusot niya yung mga opinion na dapat fact ang tinetestify ng witness, hindi opinion. Opo. Since ganito pala, na hindi pala pinal yung kanilang naging desisyon, itong COA, pagdating po doon sa paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente, sa tingin mo dapat yung depensa ay maghain ng i-dismiss na itong article ito dahil wala pa pala, hindi pa pala pinal, attorney?
Dapat lang, premature. I-dismiss for being premature, for failure to exhaust. In fact, pag dumiretso ka nga sa Supreme Court, gagawin ng Supreme Court, ibababa niya muna sa Court of Appeals. Doon magkakaroon ng hearing of the COA findings sa Court of Appeals before finally umakyat sa Supreme Court. O baga para po sa inyo, ang dating po ninyo doon sa mga naging pahayag, premature pa lamang, yun po yung eksaktong baga nakapending pa ngayon na dapat desisyonan pa nila. No, very premature. Kumbaga, unborn fetus pa yan. So, yung article niyan dapat ma-dismiss na. Dapat iakyat sa Supreme Court, tapos ang gagawin lang ng Supreme Court, i-remand sa Court of Appeals for reception of concluding evidence of concluding arguments. Opo. Pero doon ho sa mga resibo, may dalawa kasing na ihayag kahapon na dalawa palang klase yan. May payment of rewards, may payment for information. Yung payment of rewards, yun yung parang doon nagkaroon ng notice to disallow dahil nga wala pong sapat na mga dokumento like official receipts, sales invoice, dahil mga acknowledgement receipts lamang. Pero may pinakita kahapon na isang probisyon ng ating saligang batas na maari pala yung maliban sa official receipts, pwede rin yung mga adequate documents, which is yan din yung kinumpirma ni Del Campo sa kanyang sagot kahapon sa presiding officer, attorney. Oo nga, yung adequate supporting documents na, yung mga testimony sa House of Representatives. Pero yung nagtataka ako dito, bakit kailangan na yung reward, kailangan mo yung mga specific details na, hindi, pagka pinagduktong-duktong mo yan, delikado yung buhay ng informant niyan. Kung sino nagbigay ng information, kung kanino binigay yung reward, hindi ka agad binibigay ka agad. Masyadong delikado yung information na yan. Kawawa yung informant. Nabigyan nga ng reward, napatay naman. No? So, very unreasonable yung demand ng COA na yan. And besides, bakit ngayon lang ganyan yung COA? Hindi naman ganun yung COA nung araw at saka sa other government agencies na mas malaki na times 10, times 100 yung confidential funding nila. Bakit hindi hinahanap ng COA yon in other government agencies? Bakit dito sa napakaliit na amount na, kumbaga, 125 pa yan o something? Opo. Samantalang billion sa iba. But hindi ina-apply that same principle in other government agencies, no? Opo. Sa inyo pong karanasan, attorney, yung mga dating mga COA auditor ho ba, kapag humihingi po sila ng proof of success doon nga sa paggamit ng confidential funds, ganito rin ho ba yung same thing ho ba yung pag-evaluate tulad dito kay Del Campo? Napakalayo. Ngayon, ang dati yung ginagawa, yung proof of success, kasi yung mga rebelde mismo, hindi sa mga rebelde mismo yung information, kundi yung prutas ng anti-insurgency campaign. Like kunyari, nagkaroon ng na-develop yung community ng insurgency area o nabigyan ng gamot. Actually, gamot talaga ang usually binibigay doon dahil yung mga rebelde, maraming sakit sila. In fact, ako, nung kinausap ko yung mga rebelde dati, ubo na yung isang rebelde na yun. Yung gamot, hindi kasi sila pupunta sa ospital dahil natatakot sila ma-aresto sa ospital. So yung medical team mga aakyat sa bundok. At that time, no, nung active ako noon, the health secretary noon na naging senator was si Juan Flavier. Siya mismo nagpapadala ng medical team sa mountains para bigyan ng gamot yung mga rebels. Kasi yung rebels takot pumuntang ospital yun. Ma-arrest sila sa ospital eh. So yun nga, nung naging senator na si Flavier, one of the better senators, tinuloy yung practice na yun na yung mga gamot, yun yung pang-akit, confidence building measures sa mga rebel returnees. Tapos ngayon tinitira ngayon ng Commission on Audit. Ay nako, that's a fatal mistake by the Commission on Audit by that particular team.
Opo. Kasi doon, tama po, na nabanggit mo yung gamot at yung pagkain na ginamit daw, yung confidential funds para po dyan. Sinasabi po ng joint circular, bawal. Kaya nga, hindi daw compliant dahil ginamit yung pondo sa ibang purpose, which is hindi naman po nakasaad daw sa joint circular, which is tulad nga nasabi po ninyong paggamit o pagbili ng mga gamot o mga pagkain bilang rewards doon po sa mga informant, attorney. Hindi naman bawal. Wala, yung word naman na ginamit, actually hindi ko nakita sa joint circular na nagsabing bawal yung gamot. Wala ko nakikita gano'n. At most irregular or pero ano yun I cannot believe it na gano'n dahil alam niyo po nung dati nung ako mismo ang nakikipag-negotiate sa mga rebels, no. Yung dati yung Office of the Presidential Advisor of the Peace Process, yung office niya nasa, kung tawagin niya yun, ng Philippine Heart Center. At tapos yung ano niya, yung on the same floor ng OPAP, nandoon yung Medicare na kung tawagin niya yun ay PhilHealth. So yung mga nag-a-advise sa rebel returnees sa peace negotiation noon, yung Department of Health, yung Medicare, PhilHealth na at that time si Juan Flavier ang health secretary, kaya napakahusay ng medical mission sa mga rebel infested areas, at yun yung nag-akit ng kusang peaceful surrender by the rebels. Tapos ngayon iba bawal yun. Naku po, big mistake yun. Opo. At bukod dyan, attorney, may sinabi din pala hindi pala, silent din ho pala yung joint circular na pwede palang gumamit din pala ng mga alias. Hindi ho bawal yun. Wala po sinasabi doon sa kanilang JC. Wala nakasulat na ganun doon. Sa standard practice yun, doon sa mga alias. Opo, sa katunayan nga, itinanong nga doon mismo dyan sa kay Del Campo kung ang paggamit ba ng mga nakakatawang mga pangalan ay ibig sabihin ba ipeke o fictitious po ba daw. Sabi, hindi naman sinasabi po doon. Hindi niya masagot hindi niya alam. Wala namang silent po yung batas, kumbaga, pagdating po dyan, attorney. Silent po, kasi alam nga naman yung real na yung mga ilalagay mo doon, hindi mapapatay yung si informant. Oo. So baga, hindi po nilabag ng Vice Presidente yung paggamit ng alias at yung paggamit ng pondo para sa confi funds, para po sa inyo. Wala pang nilabag si Vice President sa paggamit ng alias at paggamit ng confidential funds. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Attorney, ano yung pakiramdam kaya ng mga Intel community? Alam ko marami kang mga kakilala din, kang UPI at talagang mga dating general andyan po. Ano yung pakiramdam po nila na ito pong mga ganitong mga sensitibong mga impormasyon or itong confidential funds ay natatalakay po ngayon sa impeachment trial ng Vice Presidente? Kahapon may press con yung UPI kahapon. Kasama ko sila kahapon. Hindi lang UPI ang medyo galit dito. Pati yung active, yung nasa loob ngayon na active. Kasi yung anti-insurgency nila is now in danger of collapse. Ma-imperil yung anti-insurgency movements, activities ngayon. At active hindi yung ma-retired, active. Siguro maglalabas yung UPI ng another podcast on the sentiments of the active. Soon, baka tomorrow meron na. Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Doon po sa naging or sa trial kahapon po, ang dami pong mga debate, may init na palitan po ng pahayag magkabilang panig. Natumbok na ba na merong ginamit na pera ng taong bayan si VP Sara Duterte na talagang ninakaw niya at ito'y isang impeachable offense? Naging malinaw po ba kahapon? Wala nga natumbok ilang day 17 na pa tayo, day 12. 15. Hanggang ngayon, wala pang natutumbok na nagnakaw si Sara or anything. Yung confidentiality is not a crime, ha. Yung gumamit ka, nagbigay ka ng gamot sa rebelde, hindi yan pagnanakaw, ha. Yung iba yung pagnanakaw, yung sa infrastructure, sa floods, yun ang pagnanakaw, yung mga trilyones na yun. Pero yung 125 million na confidential, hindi yan impeachable offense. Opo. At saka nababanggit din kahapon yung fraud audit
nabanggit ng witness na merong plano pero kung sakaling matuloy, ito yung first time. So kumbaga, di ko lang alam kung first time ba as dito sa confidential funds na magkaroon ng fraud audit. So ibig sabihin talaga nito, kumbaga parang ito'y naging kalakaran na yung mga ginagawa ng OVP na confidential funds ay hindi nalalayo doon sa paggamit ng confidential fund ng ibang ahensya ng gobyerno. Ay, yung confidential audit, nung araw pa yon, dekada na yan. Ngayon lang sila nag-iba ng interpretasyon. Yung, halimbawa, yung sinasabi ko nga, yung gamot na yun, yung audit din yun, pero iba yung naging conclusion ng COA noon. Mas nagbibigay ng awards pa nga yung COA ng sa innovative use of the fund. Ngayon parang baliktad. Gumawa ka ng kabutihan dito sa anti-insurgency activities, pinapalabas ng masama. Ngayon lang nangyari to, itong attitude ng COA na to. Ngayon lang. At saka dito lang kay sa Office of the Vice President and DepEd lang. In others, wala akong naririnig. Opo. And ang interpretasyon naman ng iba dito, nag-submit ng mga kinakailangang dokumento pero ayaw tanggapin ng COA dahil nga iba po yung interpretasyon. Now ngayon po, ang tanong din dito, doon ba sa paggamit ng confidential fund, sino po ba ang may mabigat na, kumbaga, competent masasabi na ma-interpret ng tama kung ito bang pinagastusan nito ay for confidential at dapat gawing confidential? Ang COA ba o yung mismong ahensya ng gobyerno? At meron din po bang pagkakataon din po, attorney, na sa interpretasyon ng COA pagdating sa korte dahil aabot pa yan ng apela, mananaig yung, kumbaga, mananaig yung desisyon ng korte na iba doon sa interpretasyon ng COA? Definitely, kung iba ang finding ng COA at saka ng ahensya, patas muna sila. At ang magre-resolve doon yung court. Yung Supreme Court actually, kung gano'n. Dahil ano pa to medyo kumbaga wala pang clarity ito. So, talagang aabot ng Supreme Court yan dahil maraming clarifications ang kailangan. So, between COA and the agency, patas muna sila. No one is superior over the other. Pagka-ibang opinion nila. Pero yung mag-aakyat sa Supreme Court ay yung agency, yung government agency. In this case, Office of the Vice President or DepEd. Opo. Tsaka yung finality po, attorney, kasi nga narinig lang doon sa pagdinig sa Kamara nakapagdesisyon na ang COA. Dapat ba na magkaroon ng sarili talaga na pag-audit at hindi lamang yung mga public knowledge? Merong narinig siya doon sa na nailipat, na question din ito ni Senator Chis Escudero kahapon dahil sa kanyang pagkakarinig, hindi naman po sinabi direkta na lahat ng pera ay inilipat doon sa isang individual na paniwala ng COA ay illegal o irregular at meron na silang nalagpasan na isang kautusan, yung notice of suspension. Dapat po ba, yung due process po ba nito ay nalabag? Nalabag kasi kaya nga kinerate yung ICPAW Dapat, yung ICPAW, nasa loob yan ng Office of the Chairperson. Kaya nga siya na-create, binukot siya para hindi siya aasa sa mga yung paper lang na walang scientific evidence sa labas. Tapos, ang ginawa dito, parang ang trato sa kanya parang yung ordinary na audit lang na hindi confidential. Pag confidential, siyempre iba yung approach. So definitely na-violate yung due process dito dahil yung rules on non-confidential audit, yun yung sinoplak doon sa confidential audit So ano yan, violation of due process yan. Hello? Dito po sa pagdetermina, attorney, sa kung pwede ba o hindi pwede na magkaroon ng confidential fund ang OVP at ang DepEd,
Ang COA po ba makakapagsabi nito? Kasi tinanong din siya kahapon at sa kanyang pananaw, batay daw sa mandato ng OVP at DepEd, hindi dapat daw magkaroon ng confidential funds. Ito ba ang dapat magtakda nito, attorney? Ay, medyo, I dare say mali yung si witness. Kasi po, nasa Republic Act yun, nasa General Appropriations Act yun. Kung may angal siya doon, di siya mag-file sa i-declare unconstitutional yung General Appropriations Act na ng item for confidential fund. Republic Act yun yung General Appropriations Act. So, mali siya doon, si witness. Opo, nagkaroon tuloy ng biro, attorney, na itong mga COA auditor daw ay para daw mga dati daw CIA, dati raw mga nasa military, kasi napagagaling daw mag-interpret kung ano yung tama at mali sa paggamit ng confidential fund, dun sa surveillance, dun sa intelligence, sa mga information na gathering at iba pa, attorney. Oo nga talagang medyo katawa-tawa yung taga-COA noon dahil hindi naman niya expertise yun nagmarunong siya Opo. Sa huli po, attorney, tingin niyo po dito medyo malabnaw, mababaw, pero pagpakinggan mo naman ang sabi ng prosekusyon, abay naset na daw nila, parang sumisikip na raw yung mundo ni Vice President Sara Duterte. Katawa-tawa ko. Makikita niyo naman yung mga eksperto talaga, no? Una-una sa social media na lang, puro kakayong reaction dun sa sa komento na yun. Tapos sa mga abogado, sumisikip yung mundo ng prosecution dahil nagiging katawa-tawa. At wala na tuloy ganado manood. Kahit ako, dati parati akong tumututok pero kung puro ganun lang, puro circus lang wala rin, nakakasawa na panoorin Kaya katawa-tawa lang yung kinalalabasan Opo. Attorney, siguro huli na lang si Jade po ulit ito. Budget season na. Sa tingin ho ninyo, itong impeachment trial, panlihis na naman po doon sa pagbabantay ng taong bayan, doon sa pondo ng ating bansa. Definitely, panglihis lang. Nagulat ako nakita ko sa National Expenditure Program. Dapat bantayan yan. Nakita nyo, na-notice nyo yung digital ayuda? Ako po, grand scam yun. Kaya siguro itong impeachment ito, para yung focus natin doon lang sa wala kakwenta-kwentang impeachment, hindi natin nakikita yung mga napakalaking scams na parating sa 2027 National Expenditure Program. Opo. Mensahe po ninyo sa taong bayan. Mas lalo tayong tumutok, wag sa impeachment dahil pwede rin tumutok sa impeachment as entertainment na lang yon. Pero yung dapat tutukan natin yung yung final na National Expenditure Program, napakaraming milagro diyan, napakaraming delikadong Mas malaki siya, imagine yung mas nilakihan pa yung mga nandoon pa yung mga flood, nandoon pa yung mga dating kalokohan at mas malaki pa. Tapos may yung digital ayuda, medyo bantayan niyo yon. Dahil ginagawa ng high-tech yung mga pangungurakot. Opo. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po ng impormasyon ngayong umaga. Good morning po sa inyo. Good morning at maraming salamat. Ayan po mga kababayan, si Attorney Melcher Magdamo, legal consultant po ng United People's Initiative, ang ating nakasama na pakinggan po.